Pagkadating sa bahay ay nagsuspecha si May, at pagkatapos ay tinutukan niya ang isang lalaki na nagtatago sa bakuran, at sinabi nito sa kanya na ako si Tom, hinahanap ko ang aking asawa at nanghihingi ako ng kahit anong makakain. Pinakuha ni May kay Ethan ang baril ng lalaki at inalok niya ito ng pagkain para sa pagtulong. Nagsibak ng kahoy maghapon si Tom at si Ethan. Kunwaring umihi si Tom upang makuha niya ang isa pa niyang baril na nakatago. Pagkapasok nila sa kusina ay sinabi ni May kay Ethan na sabihin mo na hindi ka nagugutom, kaya't nagtaka siya kay May ngunit tiwala pa din siya dito. Ipinakita ni Tom sa kanila ang picture ng nawawala niyang asawa, at pagtayo ay biglang nawala ng malay si Ethan, at pagkatapos ay tinutukan ni Tom si May at kinuha niya ang baril nito, ngunit ang mapekto na ang pampatulog na nilagay niya sa pagkain nito, at nang mahilo ay bigla niya itong hinampas sa ulo. Kinagabihan ay nagising na si Ethan at nakita niya ang dalawang armadong mga lalaki, at pagbaba ni May habang may dalang syringe ay bigla siyang hinawakan ng isang lalaki, at itinali siya nito sa isang bangko. Sinabi niya na isa akong diabetic at insulin ang nasa injection na iyan, ngunit hindi naman naniwala sa kanya ang mga ito. At nang magising ay sinabi ni Tom na hahanapin ko kung nandito ang asawa ko, at isinama niya si Ethan upang maghanap, at sinabi niya kay Ethan na may ginawa si May hindi lang sa asawa ko at baka pati na din sa iyong girlfriend. Tinanong ng isang lalaki kay May kung ano ang nasa kamalig, mga kalat lang ang nandoon, ngunit tiningnan pa din ng lalaki ang loob ng kamalig. Samantala ay hindi naniniwala si Ethan sa sinabi ni Tom hanggang sa makita niya ang kwintas ni Emma. Pagkababa ay isinabog ni Tom ang mga laman ng isang suitcase na tila nakuha ni May sa kanyang mga pinatay, at nakita ni Tom ang kwintas ng kanyang asawa. Tinutukan ni Ethan si May upang aminin ang totoong ginawa nito kay Emma. Sinabi ni May na matagal na siyang patay ngunit hindi ako ang responsable sa nangyari sa kanya. Samantala ay nakita ng isang lalaki ang kanilang nawawalang kasamahan na putol ang isang kamay sa loob ng kamalig na ginawang tila isang ospital. Nagulat si Tom nang malaman niya na may amnesia si Ethan, at tinanong niya si Ethan kung paano nasugatan ang kamay nito, at dahil napilitan ay inamin ni May na patay na din si Ethan. Samantala ay agad na lumabas ang lalaki upang sabihin kay Tom ang kanyang nakita, ngunit napatid niya ang isang patibong, kaya't biglang sumabog ang kamalig at kinain ni Myrtle ang isa nilang sumunod na kasamahan. Dahil patay na ang kanyang mga kasamahan kaya't tinutukan na ni Tom si May, at hindi niya alam na gamit pala niya ang baril ni May na may patibong, kaya't pagkalabit ni Tom ay sumabog ang kanyang isang kamay, at bigla siyang kinain ni Ethan na gaya ng ginawa ni Myrtle kanina. Ilang sandali ay sumama ang pakiramdam ni Ethan, at sinabi sa kanya ni May na makakalimutan mo din ang lahat ng ito. Kinabukasan ay nagising si Ethan at hindi na niya kilala si May, at pagbangon niya ay naalala niya na papunta sila ni Emma sa bahay nila May, at ang lalaki sa harapan ng bahay ay kapareho din ng lalaki na nakikita niya sa kanyang panaginip, at pumayag naman si Kai na tulungan sila basta't hindi sila nahawahan at hindi na niya tiningnan ang nakabendang kamay ni Ethan, at pinapasok na sila ni Kai sa loob ng bahay. Sinabi ni Kai na naniniwala siya na ang pandemic ay senyales ng Diyos, upang bumalik sa pananampalataya at bumalik sa kanilang pamilya ang mga tao. Nang matapos na ang kanyang alaala ay makikitang nasa labas na ng bahay si Ethan at tinutulungan niyang manghuli ng hayop si May, at pagkatapos ay napansin niya ang kulay ng puso na nakadrawing sa kanyang cast, dahil puro pula ang kulay nito sa kanyang mga alaala, at ngayon ay kulay green na. Napalingon si May nang marinig niya ang kalabit ng baril ni Ethan sa kanyang likuran. Sinabi ni Ethan na mali ang ikinulay mo sa puso, ngunit sinabi lang ni May na naubos na kasi ang pulang ballpen, at ang katotohanan ay nakagat ng zombie si Ethan sa kanyang kaliwang kamay nung iligtas niya si Emma, at ito pala talaga ang itinatago ng cast niya sa kaliwang kamay. At sinabi ni May sa kanya na tumitigil kang maging isang halaman sa tuwing ikaw ay nakakakain. Pagkatapos ay bumalik ulit sa isip niya ang sandali na pinapasok sila ni Kai, at makikita natin na ang asawa ni Kai ay hindi si May kundi si Sarah, at nang sumama ang pakiramdam ni Ethan ay nag-excuse si Emma upang madala niya si Ethan sa banyo, at sa itaas ay sinabi ni Emma na magpakatatag ka at pangako ko sa iyo na hindi kita iiwan, at bumalik na si Emma nang mag-isa sa lamesa. Sinabi ni Kai na dalhin mo si Caroline sa labas at kinuha niya ang kanyang baril. Pagkatapos ay sinabi ni Kai kay Emma na nagpapakita ng senyales si Ethan ng plant-man amnesia, at ganyan mo ba siya pinapakain na sinasamantala mo ang kabaitan ng ibang tao? Samantala ay pumanik sila Sarah sa hagdan. At nang makita nilang malalang-malala na si Ethan sa banyo ay bigla silang inatake at kinain nito. Nang marinig ni Kai ang sigaw ni Sarah ay bigla siyang sinaksak ni Emma, ngunit isinubsob siya ni Kai sa isang serving bowl at inihagis siya nito sa sahig. At nang madampot ni Emma ang kanyang baril ay binaril siya nito. Samantala ay nakain na ni Ethan ang mag-ina sa banyo, at ngayon ay naalala na niya ang mukha ng kanyang girlfriend,
at napagtanto na niya na natupad na nito ang ipinangako na hindi siya nito iiwan. Hindi naging madali ang kanyang buhay dahil kailangan ni Ethan na kumain araw-araw, at doon pala niya itinatago sa kamalig ang kanyang mga buhay ng mga biktima, upang makakuha siya ng unti-unti sa katawan ng mga ito, at dahil malayo na ang agwat ng kanilang mga edad ay hindi na siya nakikilala ni Ethan kapag nagigising ito, kaya't itinago na ni Emma ang kanyang tato at ginawa niyang May ang kanyang pangalan. Dahil sa sobrang nasaktan sa kanyang nalaman ay sinabi ni Ethan na isa na pala akong halimaw, ngunit sinabi ni Emma na nanganganib ng mawala ang mga tao, at ang mga infected na ang mga ngibabaw. Sinabi ni Ethan na kailangan na matapos ito, sinubukan ko na pero hindi naman nangyari. Pagkatapos ay nagpuntang mag-isa si Ethan sa ibabaw ng burol upang masubukan sa kanyang sarili, at katulad din ng ibang mga nilalang ay hindi siya namatay, kaya't nagpasya na si Emma na tapusin na lang ito sa ibang paraan, at hinayaan niya si Ethan na tingnan siya na siya ang babaeng minahal nito, at isinuko niya ang kanyang sarili ng walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay pinagkakagat na siya ni Ethan, at ilang sandali, sa wakas ay muli nang nagkasama ang dalawang nagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.